The Boss Husband. Credit to the author. 649 hanggang 55. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Malapit nang magtanghalian. Nang makitang natapos na ang kanilang trabaho dito, nagpasya si Justin na kaladkarin si Oliver sa isang restaurant nang hindi muna siya tinatanong. Ang Green Dragon Resort Hotel ay mayroong standardized set ng mga 5-star facility. Walang alinlangan, ang restaurant ay dapat na top-notch din dahil si Oliver ang nagbabayad para sa pagkain. Gayunpaman, hawak niya ang isang itim na uling na mukha sa buong pagkain. Ito ay dahil, sinasadya man ni Justin o hindi, nag-order siya ng 2 malalaking steak para sa kanyang mains. Not to mention gusto niya itong extra rare. Nawala ang gana ni Oliver matapos ang malagim na eksenang nangyari sa pulong. Gayunpaman, hinihiwa ni Justin ang kanyang mga steak na may bahid ng dugo at tinatangkilik ito. Ngunit si Oliver ay hindi isa na hindi nakakita ng dugo sa kanyang buhay. Pinahintulutan niya ang pagduduwal na lumitaw sa loob ng kanyang katawan at naglalaman ng kanyang galit. Tinapos niya ang kanyang tanghalian habang pilit na pinipigilan ang pagpapakita ng kanyang kahinaan. Si Justin, sa kabilang banda, ay naglalayo na kainisan siya. Ito ang nararapat sa kanya sa pagpapakita ng kanyang kakayahan. Pagpunas ng mantika sa kanyang bibig pagkatapos ng kanyang pagkain, naramdaman ni Justin na nag-vibrate ang kanyang telepono. Pagkaangat nito, napagtanto niyang galing kay Karina ang tawag. Alam na niya kung tungkol saan iyon. Sumagot siya at nagtanong, tumatawag ba si Chief Collins para mag-utos ng hukbo na magmarcha sa hilaga ng Zenica? Humagalpak ng tawa si Karina. Anong utos? Tumatawag ako para sabihin sa iyo na darating ako sa Central City ng 10:00 ng umaga bukas. Mas mabuting maging maagap ka. Napakabilis. Gulat na tanong ni Justin. Anong ibig mong sabihin? Nag-aatubili ka bang makita ako kanina? Sabi ni Karina, hindi nasisiyahan. Kaagad napansin ni Justin kung saan siya nagkamali. Naisip niya na kakailanganin ni Karina ng isa pang 3 o 4 na araw para makarating sa Central City para makasama niya ang ilang araw na ito kasama ang nakamamanghang Teresa. Gayunpaman, ngayong darating si Karina bukas, mapapahiya siya kung hahanapin niyang muli si Teresa ngayong gabi. Ito ay medyo kapos-palad. Kung ang pakikipagkaibigan ni Karina kay Teresa ay kasing lapit nina Roslyn at Talia, mas na-enjoy niya ang kanyang oras. Ngunit magkakaroon ng maraming pagkakataon na magsaya sa hinaharap. Sa ngayon, naisip niya na mas matalinong tuparin ang mga hiling ni Karina. Paano nangyari iyon? Medyo nagulat lang ako. Babe yan, tandaan mong magdala ng coat. Medyo malamig ang aircon. Ayokong magkasakit ka, sabi ni Justin sa seryoso at mapagmalasakit na tono. Bagamat alam niyang nakagawa lang siya ng trick, nakaramdam ng tuwa si Karina. Sabi niya, how fake. Tiyak na nagsasaya ka sa ibang babae. Malamang nakalimutan mo ang tungkol sa pagkikita natin kung hindi kita pinaalalahanan. Muntik na siyang magpalusot ng paano mo nalaman. Pero napigilan niya ang sarili. Sinabi niya na nagtatanggol, Chief, ang isang ito ay tunay na inosente. Inaasahan kong ipahayag ang aming relasyon sa iyong mga magulang araw-araw at ito ay nababaliw sa akin. Nakaupo sa tapat niya, si Oliver ngayon ay walang magawa sa kanyang mukha. Masasabi niya na ang nasa telepono ay isa pang kataypa ni Justin. Gayunpaman, hindi niya akalain na si Justin ay magsasalita tungkol dito sa harap niya, ang biyenan ni Justin. Siguradong walang hiya talaga ang lalaking ito. Nagsisimula pang ang maghinala si Oliver kung nagkamali siya sa pagpapadala kay Melinda sa mga bisig ni Justin. Matapos ang ilang saglit na pagdaldaw sa telepono, sa wakas ay natapos din ang kanilang pag-uusap. Ang isang babae na kamakailan lamang ay nakakuha ng lasa ng pag-ibig ay karaniwang may walang katapusang mga paksang pag-uusapan. Kahit na hindi nasusuka si Justin, nagsisimula na siyang mapagod. Sa pag-iisip na hindi maganda kung magpapadala siya ng ibang tao para sunduin si Karina mula sa airport, itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Oliver. Biyenan, nakita mo,
ang iyong manugang ay nag-iisa sa Central City. Wala akong mag-aalaga sa akin dito. Paano kung magpapahiram sa akin ng sasakyan? Ngumuso si Oliver at sinabing, hindi ka ba makakakuha ng kotse? Napabuntong hininga si Justin. Hindi ba tayo pamilya? Tumigil sandali si Oliver at nag-isip. Ngayon siya ay umaarte na parang isang pamilya kami. Bakit ngayon lang niya ako tinangka na asarin? Ngunit si Oliver ay hindi isang taong nagtatanim ng sama ng loob. Naunawaan niya na si Justin ay maaaring ang kanyang pinakamalakas na taga-suporta sa hinaharap. Kaya, inutusan niya ang kanyang empleyado na kumuha ng kotse mula sa garahe para kay Justin. Ang hotel ay palaging kailangang mag-alok ng mga sakay sa mga VIP, kaya marami silang mamahaling sasakyan. Si Justin ay hindi pumili ng isang maluho. Kinuha niya ang isang bagong-bagong deep blue na BMW Z4, na nagkakahalaga lamang ng mga 8 hanggang 900,000 yuan sa Zenica. Hindi ito itinuturing na napakabihirang kaya hindi nito maakit ang lahat ng hindi kinakailangang atensyon. Isinasaalang-alang ang katotohanan na pinatay ni Oliver ang mataas na pamamahala ng kanyang lipunan, dapat mayroong maraming bagay para sa kanya upang manirahan. Nagpaalam sa kanya si Justin at umalis ng hotel. Marahil ay dahil nasanay na siyang magmaneho ng kanyang M3 sa Stonegate, naging komportable siya sa likod ng manibela ng isa pang BMW. Bagamat ang mga setting ng ibinigay na kotseng ito ay 3 segundong mas mabagal kaysa sa M3 mula 0 hanggang 100 kilometro bawat oras, hindi niya kailangan ng ganoong uri ng acceleration sa abalang lungsod na ito. Salamat sa GPS na naka-install sa kotse, madali niyang nahanap ang tirahan ng Dawson. Pagbalik sa lugar, binaril ng mga katulong si Justin ng may kakaibang tingin. Umalis na siya sa paglalakad palabas sa mga gate na iyon. Paano siya nakabalik sa pagmamaneho ng kotse? Umalis ba siya para bumili ng kotse? Pagkatapos niyang iparada ang sasakyan, tinungo niya ang mansyon ni Teresa. Gayunpaman, sa di kalayuan mula sa kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan, napansin niya ang isang kumpol ng mga tao sa labas ng isang mansyon. Para silang mga kasambahay na nanonood ng kasiyahan. Nag-aalala siya na ang natitirang bahagi ng hapon ay magiging boring kaya nagpasya din siyang idikit ang kanyang ilong sa eksenang nasa harapan niya. Naglakad siya papunta sa crowd, sumiksik sa daan. Pagkatapos ay napagtanto kung ano ang nangyayari. Si Duncan ay bumalik muli sa mansyon na pagmamay-ari ni Amelia at ng kanyang ama. Nakasuot ng ganap na puting suit at pantalon, may hawak siyang malaking bouquet ng puting rosas at nakaluhod siya sa harap ng entrance. Sa hagdan ng hagdanan ay nakatayo si Amelia na nakasuot ng simpleng damit. Nakakunot ang kanyang mga kilay at naka-cross arms habang walang magawang nakatingin sa nakaluhod na si Duncan. Ang ama ni Amelia, na nakilala lamang ni Justin noong nakaraang araw, ay mukhang balisa at problemado sa parehong oras, bumubulong ng mga bagay sa kanyang likuran. Hinawakan ni Justin ang isang lalaking attendant at tinanong, ano ang nangyayari? Sumagot ang kasambahay sa isang magalang na boses, Mr. Gibson, pumunta si Mr. Lee dito para mag-propose kay Miss Amelia. Ngunit tumanggi siyang tanggapin ito at hindi tumayo si Mr. Duncan. At ang kanyang mga aksyon ay nababaliw kay Miss Amelia. Halos hindi mapigilan ni Justin ang pagtawa niya. Magmungkahi. Nakakainip na ang lalaking ito. Hindi niya akalain na si Duncan ay isang tapat at tapat na lalaki, walang kahihiyang iniisip na siya rin ay may ganitong katangian. Nakangiti siyang naglakad at tinapik ang mga balikat ni Duncan. Elderly, lahat ng tao ay bumibili ng mga pulang rosas para mag-propose sa mga araw na ito. Bakit puti na lang ang kinuha mo? Nakita ni Duncan si Justin na nakatayo roon ng ilang sandali ngunit hindi siya nag-abala na kilalanin ang kanyang presensya. Tahimik lang siyang lumuhod. Sumulyap siya kay Justin at mahinang sinabi, sa tingin mo gusto ko. Damn! Hindi ko alam kung bakit pero ang presyo ng red roses ay tumataas lately. Ni hindi nga Valentine's Day. Wala na akong ibang choice dahil wala na sa budget ko. Kaya napagpasyahan kong tumira sa mga puti. Si Justin sa puntong ito ay sigurado na ang taong ito ay talagang maramo. Medyo naaliw sa Roman na mayroon siya kay Duncan, sinabi niya, hindi ka maaaring lumuhod dito sa katahimikan. Dapat ay may sasabihin ka man lang na nakakaantig. Si Duncan ay mukhang malapit ng umiyak.
Nasabi ko na ang lahat ng makakaya ko. Ang tanging magagawa ko na lang ay alisin ang puso ko sa dibdib ko. Hindi ako luluhod dito kung sapat na ang mga salita. Sa sandaling iyon, kinagat ni Amelia ang kanyang mga labi, tila nakapagdesisyon na. Marahan niyang ipinilig ang kanyang ulo at sinabing, Mr. Lee, please return. Hindi ko talaga matatanggap ang iyong proposal. Nagkunwari si Duncan na parang walang narinig. Sumagot siya, Miss Amelia, pakiusap pakasalan mo ako. Ang mga katulong na nakatayo sa paligid niya ay pinipigilan ang kanilang mga sarili sa pagtawa ng malakas. Ito ang pinaka nakakaaliw na bagay na nakita nila sa ilang sandali. Ang ama ni Amelia ay nababalisa. Akala niya, bakit tulala ang anak ko? Isang pagpapala na gusto siyang pakasalan ng panganay na anak ng angkan ng Lee. Kung hindi dahil sa paghanga ni Duncan, walang paraan na magkakaroon siya ng pagkakataong magpakasal sa angkan ng Lee. Amelia, itigil mo na ang kalokohan. Sinusubukan mo bang patayin ang iyong ama? Magdadala ka sa amin ng maraming benepisyo sa pagpapakasal kay Duncan. Bulong ng ama sa tenga ni Amelia. Maluha-luha, tahimik niyang sinabi, pare, ang pagsasama ko ba ay tungkol lamang sa pagbibigay ng benepisyo sa angkan? Ang ama ay mukhang nagulat. Hindi niya alam ang sasabihin. Pagkatapos ay tumakbo siya pababa sa hagdan, sinusubukang hilahin si Duncan sa kanyang mga paa. Nakangiting sabi niya, Mr. Lee, patawarin mo sana ang ugali ni Amelia. Kasalanan ko kung bakit mo siya sinisiraan. Huwag kang patuloy na lumuhod. Iisipin ng mga tao na kami ay kakilakilabot na mga host. Pag-usapan pa natin ito pagkatapos mong bumangon. Isang pagpapala niya ang hinahangaan mo. Talagang sinusuportahan namin ang iyong kasal ni Amelia. Gayunpaman, paano maaaring utusan si Duncan ng sinuman? Kahit anong hilahin siya ng ama ay hindi siya natinag. Bienan. Hindi mo na ako kailangang hilahin. Hindi ako tatayo. Kailangan kong manatili dito hanggang sasabihin ni Miss Amelia na oo. Magkahalong hingal ang mga taong nakapaligid sa kanila, Bienan. Maging ang ama ay mukhang natigilan dahil si Duncan ay may ganoong determinasyon. Si Amelia ay walang kahit katiting na hilig na tanggapin siya, ngunit tinawag na niya ang kanyang ama bilang kanyang biyenan. Hindi alam ng ama kung matatawa o iiyak. Tumingin siya kay Justin at naalala na kaibigan niya si Duncan. Hiniling niya, Mr. Gibson, kausapin si Mr. Lee. Nagsisimula na itong mawala. Nararamdaman ko na ang sarili ko na mas malapit sa kamatayan. Bago makapagsalita si Justin, sumigaw si Duncan, Bienan, naway mabuhay ka ng mahaba at masaganang buhay. Sa pagkakataong ito, nagtawanan ang lahat samantalang si Mr. Dawson ay tila malapit na sa nervous mental breakdown. Hinawakan ni Justin ang kanyang noo at nag-isip. Nakakahiya namang makihalubilo sa lalaking ito. Masyado lang siyang walang hiya. Tandang pananong. Sandali siyang nakalimutan ni Duncan kung gaano siya kawalanjiya ni Justin. Sa pagkakataong ito, biglang umayo si Amelia at naging mahigpit. Mr. Lee, sasabihin ko sa iyo ng totoo. Ang dahilan kung bakit hindi kita matanggap ay dahil mayroon na akong mahal. Kaya please stop wasting your time. Nang matapos siyang magsalita ay hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang lahat. Hindi lamang ito napakalakas ng loob niya, ngunit mula noong ang tahimik na si Miss Dawson ay umibig sa isang tao. At sino ang taong iyon na maihahambing sa mga katulad ni Duncan? Naninigas ang mukha ni Duncan, medyo namamatay ang apoy sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tila pinag-iisipan niya ang mga salita ni Amelia. Nakakunot ang noo ng ama habang pasulong. Amelia, totoo ba? Saan angkan siya galing? Nanahimik si Amelia at nakataas ang ulo. Mukhang mas gusto niya ito sa ganitong paraan. Gustong imbestigahan ng ama si Amelia ngunit pinigilan siya ni Duncan. Bienan. Huwag mo nang ipilit pa. Hindi mahalaga kung sino ang gusto ni Miss Amelia. Medyo may tiwala ako na kaya kong talunin ang taong iyon. Ang pahayag na ito ay halos naging panata. Itinaas ni Amelia ang kanyang ulo at tumingin sa masigasig na Duncan dahilan upang magtama ang kanilang mga mata. Puno ng kumpiyansa ang mukha niya habang ang mukha niya ay pinaghalong pagpapahirap at kawalan ng magawa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kusa siyang tumayo at sinabing, Miss Amelia, salamat sa pagiging tapat mo sa akin. Aalis muna ako.
Ngunit hindi ito nangangahulugan na sumuko na ako. Mas dadalas pa ako para patunayan ang aking sinseridad. Naiintindihan ko rin na kailangan mo ng oras para mag-isip. Pupunta ako ngayon. May gagawin pa ako sa militar. Pinunit niya ang kanyang suit, ipinakita ang kanyang short-sleeved army wear, naging seryoso muli ang kanyang mukha. Binati ni Duncan si Justin ng palm at humakbang paalis, hawak pa rin ng kanyang mga kamay ang mga puting rosas na hindi natanggap. Ngayong nakaalis na siya, umalis na ang mga kasambahay na nakasot. Sinulyapan ni Justin ang natulala na si Amelia at ang umuungol na ama, ang kanyang mukha ay nagliliwanag na may masayang tingin. Nagtagal si Justin sa paglalakad patungo sa mansyon ni Teresa. Pagkapasok niya, wala siyang nakitang kasambahay sa paligid kundi isang magandang tanawin sa likod na abala sa kusina. Nakapusod ang buhok ni Teresa. Isang lace gown ang humaplo sa kanyang katawan at nakasuot siya ng kulubot at kulay abong maikling palda sa ilalim. Ang kanyang mahaba at makinis na mga binti ay isang gawa ng pinong sining, isang maingat na ginawang piraso. Ang pagtingin lang niya sa likod ay makapagpapabilas ng tibok ng puso niya. Nang mapansin ang kanyang pagpasok, lumingon si Teresa at ngumiti. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagpupulot ng mga hindi nakakain na bahagi sa mga gisantes ng nyebe. Bakit ang aga mong bumalik? Di ba sabi mo gusto mong dalhin si Didi para bisitahin ang mga kamag-anak mo? Huminto ito sa likod niya at umikot sa baywang niya, hinigpitin ang hawak. Natural, naramdaman niya ang balat nito na ang damit nito ang tanging hadlang. Huminga siya ng malalim, nalanghap ang pabango nito. Nahihiya niyang kinagat ang kanyang mga labi at sinabing, huwag mo akong hawakan kaagad pagkatapos mong bumalik. Hindi dapat tayo uuwi ng ganito kaga, ngunit gusto ni Didi na umidlip kaya kailangan na nating iwaksi ang plano. Maaari mo munang libangin ang iyong sarili. Nasa kalagitnaan ako ng paghahanda ng hapunan. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa ibang lugar upang suriin ang kanyang paligid. Walang laman ang mansyon maliban kay Didi, na natutulog sa itaas. Tumigil siya sa paggalaw ng kanyang mga kamay at binago ang kanyang taktika. Nagsimulang imasahe ng kanyang mga kamay ang mga maseselang bahagi malapit sa kanyang tiyan. Alam kaagad ni Teresa kung ano ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, nang walang gaanong pagkakataon na tumutol, naramdaman niya na ang curve ng kanyang kaliwang dibdib ay hinawakan. She whimpered. Parang nag-aapoy ang dibdib at niya. May kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, kung saan siya pinaka-sensitive. Pakiramdam niya ay basang-basa na siya, para bang may nabasag na dam. Kanina pa lang siya nakatikim nito. Ngunit ngayon, bumalik ang kanyang pagnanasa nang ang kanyang katawan ay tinukso, tulad ng isang nagngangalit na apoy sa kagubatan, paputok at nasusunog. Matapos ang mga taon ng pag-iingat sa kanyang birtod, ang biglaang pagkakalantad sa intimacy ay nagdulot sa kanya ng paghinga ngunit nasa sabik. Parang hingal na hingal pagkatapos ng ilang minutong walang oxygen, gusto pa niya. Ang kanyang mainit at nakakakiliti na hininga ay dumampi sa balat malapit sa likod ng kanyang tainga. Hindi na niya napigilan ang sarili at napaungol siya. Huwag! Huwag dito! Natunaw ang buong katawan niya, parang tsokolate, sa kanya. Matamis at nakatutokso, ang kanyang katawan ay paralisado, ang mga gisantes ng nyebe ay bumabagsak sa kanyang mga kamay. Nang marinig niya ang hindi mapaglabanan nitong boses, naramdaman niyang gumagapang ang kanyang balat at nanginginig ang kanyang kaibuturan. Tumawa siya ng masama, gigisingan natin si Didi kung gagawin natin ito sa itaas. Sa tingin ko ay ayos na ang kusina. Halika, umakyat ka na lang sa ibabaw ng mesa. Ako na ang gagawa ng iba. Sumilip siya sa malawak na ibabaw ng puting plastic na tabletop, naiisip kung ano ang hitsura niya na nakahiga sa ibabaw. Ang pag-iisip lamang nito ay nagdulot sa kanya ng galit, na nagpapula ng kanyang mukha sa kahihiyan. Ayoko. Kailangan mo pa ring gawin ito kahit gaano mo kagalit ang ideya. Wala siyang pakialam sa magkasalungat na salita ng mga babae. Binuhat niya ito sa mabilis na paggalaw at inilagay sa ibabaw ng tabletop. Sa isang biglaang napagtanto, natagpuan niya ang kanyang puno, maganda ang hubog na likod na nakaharap sa kanya. Hindi siya naglakas loob na imulat ang kanyang mga mata habang ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga bisig, nanginginig sa tuwa dahil sa takot. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Nakataas ang kanyang palda, tumambad sa kanya.
Alam kung ano ang aasahan, si Teresa ay napuno ng pag-asa. Ngunit si Justin ay hindi nagmamadali. Naglaan siya ng oras upang tamasahin ang tanawin sa kanyang harapan, ang kanyang perpektong kurbada, at ang kanyang nanginginig, makatarungang mga binti. Ang kanyang mga pakikibaka at pananabik ay higit na nakaakit sa kanya, kaya mas nahihirapan siyang pigilan. At nang matapos na niyang i-enjoy ang view, sumuko na siya. Nang tuluyang pumasok ang apoy sa kanyang katawan, si Teresa ay nasa cloud 9. Ito ay tulad ng pagpasok sa isang walang katapusang kailaliman, patuloy na inaanod sa hindi alam. 650. Pagkatapos ng isang mapaminsalang hapon, si Teresa na orihinal na naglalayong maghanda ng pagkain ay naipasa ang gawain sa mga kasambahay. Bumaba si Didi para kumain, ngunit nalilito siya dahil akala niya magluluto ang kanyang ina. Kumurap ang kanyang mga mata, tumingin siya kay Teresa ng malabo bago iwaksi ang iniisip. Para sa kanya, hindi pa naging ganoon ka-absurd ang kanyang ina. Si Teresa ay kumilos na parang walang nangyari. Sa pagmamalaki na tanging isang ina lang ang maaaring magkaroon, nanatili siyang tuwid na mukha na sa tingin ni Justin ay medyo nakakatuwa. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang ilabas ang balita tungkol sa pagdating ni Karina sa Central City. Nang banggitin ni Justin na plano niyang samahan si Karina upang linawin ang tungkol sa kanilang relasyon sa kanyang mga magulang, na puno ng kawalan ng kakayahan ang mukha ni Teresa. Si Didi, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ay mukhang galit na galit sa mga revelasyon na narinig niya. Uncle, frankly speaking, ilan ba ang manliligaw mo? Si Didi ay kapansin-pansing pagalit. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Pwede ko bang sabihin sa kanya ang mga bagay na ganito? Magpapanggap na lang akong walang narinig. Tinapik ni Teresa sa ilalim ng mesa ang kanyang anak na babae sa kanyang kondongan. It's better for everyone if you kids stay out of this. Pagkatapos ninyong kumain, magmadali kayong bumalik sa inyong pag-aaral. Wala nito si Didi ngayon. Nakabusangot ang kanyang mga labi sa displeased, sinabi niya, Nanay, itigil ang pagiging pushover, kung hindi, makikita mo ang kanyang mga manliligaw na lumalaki sa araw-araw. Malamig na bumantong hininga si Teresa habang malamig na sumulyap kay Justin. Hayaan mo na siya, problema niya ito sa asawa niya. Hindi sa amin. Ang kailangan lang namin gawin ay alagaan ang sarili namin. Basta wala kaming kinalaman sa kanya, kahit anong gawin niya ay wala sa amin. Muntik nang mabulunan ni Justin ang kanyang pagkain bago niya mapait na umiling. Malinaw na si Teresa sa sandaling iyon ay gumawa ng malinaw na linya sa pagitan niya. Ano man ang kahihinatnan ng kanyang buhay sa hinaharap, wala siyang intensyon na umasa sa kanya. Maaaring sanay na si Teresa na maglaro ng isang power figure sa kanyang buhay, kaya nagawa niyang panatilihing cool siya kahit nasa tensyonado na mga sitwasyon. Sa susunod na araw, dumating si Justin sa domestic arrival gate sa oras. Hindi nagtagal bago ang isang nakakabighaning figure ay eleganteng lumakad patungo sa kanyang direksyon. Sa isang sulyap, ang figure ay may maikling buhok na umaabot sa kanyang mga balikat at isang pares ng puting framed na salaming pang-araw. Nakasuot siya ng puting linen na blouse kasama ang isang pink na blazer, na ipinare sa isang puting skin-tight jeans at puting leather na takong. Para sa isang taong bihirang magkaroon ng pagkakataong magsuot ng mga casual na damit, ang kanyang hitsura ay isang kapistahan para sa mga mata. Nakakuha siya ng ilang mga pagliko habang hawak niya ang kanyang bagahe habang naglalakad. Iyon ay nagparamdam kay Justin ng labis na pagmamalaki, lalo na nang ito ay tumagal ng ganito katagal upang matuklasan niya ang kagandahang pambabae na ito sa kanya. Nang magkita sila, tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw at inihagis ang kanyang bagahe sa isang tabi habang iniunat niya ang kanyang mga braso kay Justin bago niyakap ito ng mahigpit. Naaamoy ni Justin ang bango ng kanyang katawan. Tinapik-tapik niya ang likod niya, hindi ako sanay na sobrang dependent mo. Dahil hindi ito si Stonegate, at wala akong duty, maaari mo pa akong ihatid kung gusto mo, nauutal niyang bulong. Sa tingin mo talaga hindi ako maglalakas loob? Nangaasar na sagot ni Justin. Nakita ni Karina ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha at agad na kumala sa kanyang yakap. Okay, kunwari hindi ko sinabi yon. Mapaglaro silang dalawa sa ilang sandali bago kinuha ni Justin ang kanyang bagahe at hinawakan siya sa kabilang kamay nito.
Kung iisipin, hindi inaasahan ni Justin na hanggang dito na lang ang relasyon nila ni Karina. Pero dahil naging ganito na ang mga bagay-bagay, baka masiyahan din siya sa kung anong meron siya ngayon. Matapos mailagay ang mga bagahe sa kotse, pinaandar ni Justin ang makina bago siya nagtanong, so ano ang plano? Saan tayo unang pupunta? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Karina, talagang sa bahay ko muna, kung mas mabilis nating ayusin ito, mas mabuti. Humajejek si Justin. Mukhang nag-aalala ka na hindi ko matugunan ang iyong mga magulang para sa proposal. Nakapout si Karina sa labi. Para sa bawat araw na hindi ito tapos, mas nag-aalala ako. Kung magagawa natin ito sa lalong madaling panahon, hindi na ako mag-aalala. Masayang sumagot si Justin, sige, ibigay mo sa akin ang address. Ipapakuha ko sa akin ang GPS. Sa kanlurang labas ng Central City, maraming burol at halamanan. Matapos ang isang roller coaster-esque na paglalakbay sa ilang mga burol, sa gitna ng kagubatan ay gaganapin ang isang malawak na lugar na napapalibutan ng makapal na barbed wire. Sa mga hangganan nito ay maraming armadong patrol na tropa. Ang metal sign sa pasukan nito ay may mga salitang Central City 3rd District Infantry Training Ground na nakasulat sa pula ng dugo. Matagal nang ipinagbabawal sa mga sibilyan ang lugar na ito. Kahit na ang mga matatanda ng Central City ay maaaring ganap na walang ideya tungkol sa presensya nito. Mula sa labas ay kamukha ito ng iba pang base militar, ngunit sa loob ng kalawakan ay may napakalaking bunker ng pagsasaliksik ng armas. Samantala, sa loob ng steel-infused bunker, ay isang mahaba ngunit maliwanag na daanan na maingat na ginawa upang umangkop sa mga pangangailangan ng base militar. Isang lalaking nakasuot ng mahabang puting lab coat ang humantong sa isang mapurol at madilim na lalaki na nakasuot ng puting singlet papunta sa isang laboratorio na mahigpit na selyado. Humanda ka sa darating. I can guarantee that it will get your blood pumping, tinutuya ng lalaki na hamaba ang buhok hanggang balikat ang kausap bago nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Ang batang militanteng nasa likuran ay nanunuya, Brayden, ilang oras na akong nakababa dito ngunit ang ginawa mo lang ay nagsagawa ng pagsusuri sa kalusugan sa akin at sinubukan ang aking kakayahan. Tapos ngayon ay isasama mo ako sa paglilibot sa buong pasilidad. Kung hindi mo ipapakita sa akin kung ano ang ibig mong sabihin sa pagiging mas malakas, aalis na ako. Nagpatuloy si Brayden, General Lester, talagang dapat kong sabihin na wala kang pasensya kahit ano paman. Ang mga pagsubok ay upang matiyak na karapat-dapat ka sa pagbabagong anyo. Kung laktawan ko ang mga pamamaraan, ako ang may kasalanan. Ako ay isang siyentipiko at ang pagiging maislan ay bahagi ng aking etika sa trabaho. Huwag na huwag nang tanungin ang aking mga pamamaraan. Si Lester ay lubos na nag-alinlangan sa kanyang mga pamamaraan, ngunit pinili na manatiling tahimik. Nang makarating sila sa harap ng isang tarangkaang bakal na selyado ng mahigpit, inilagay ni Brayden ang kanyang mata sa harap ng retina scan. Pagkatapos ng ilang beep, ang hexagon sa gitna ng bakal na gate ay umikot patungo sa iba't ibang direksyon habang bumukas ang gate. Nagalit si Lester dahil sa mabahong amoy na umalangaw-ngaw mula sa silid. Pumasok ka. Hinawakan ni Brayden ang kanyang mga kamay sa isang invitatory pose. Kinusat-kusot ni Lester ang kanyang mga mata, habang maingat siyang nagtiptoe papunta sa madilim na silid. Ilang hakbang pa lang sa Lester ay nakababahala ng mabilis na lumiko sa kaliwa. Umuungol. Isang mapurol na dagandong ang narinig bago lumabas ang silhouette mula sa sulok na parang bala. Malapit nitong na-miss si Lester habang bumagsak ito sa lupa. Bamulong si Lester, jerk. Wala siyang ideya kung ano ang ikinulong ni Brayden sa silid, kaya ang tanging magagawa niya sa ngayon ay singilin ang kanyang true chi para maramdaman ang galaw ng halimaw. Tumakbo si Brayden sa gilid ng dingding kung saan nakalagay ang mga switch, binuksan ang mga ilaw, at pinag-cross ang kanyang mga braso habang masayang pinagmamasdan ang labanan sa kanyang harapan. Ilang beses na iniwasan ni Lester ang bagay na iyon bago niya naharap ang mabangis na hayop. Noon niya napagtanto na hindi pala ito isang halimaw, kundi isa na gamaya sa galaw ng mga hayop. Ito ay sa katunayan tao. Isang hubot-hubad na lalaki ang tumayo sa harap ni Lester.
Ang mga ugat nito ay nakaumbok at ang mga kalamnan ay kasing tibay ng isang bato. Ang mga mata nito ay natatakpan ng mga capillary at tumutulo ang away sa mga puwang ng mga ngipin nito. Iyon ba ang baho na natamo ni Lester kanina? Wala bang iba kundi ang mga dumi ng hayop na lalaki sa buong silid? Ano ba yan? Si Lester ay natakot, hindi sa hitsura nito kundi sa pisikal na kalidad nito na papalapit sa Grandmaster Realm. Hindi pinansin ni Brayden ang kanyang tanong bago muling itinapon ng Beastman ang sarili kay Lester. Sa pagkakataong ito ang Beastman ay naging lalong mabilis, at si Lester ay ilang sentimetro na lang ang layo mula sa pagkakakumot sa mukha. Gayunpaman, nagawa pa rin itong maglaslas ng isang sugat sa laman sa braso ni Lester. Pumitik si Lester at ibinalik ang pabor sa pamamagitan ng pagbato ng umiikot na sipa diretso sa bituka ng hayop. Umuungol. Ang sipa ay may kakayahang makabasag ng mga marmol na slab ng ilang pulgada ang kapal, ngunit ang hayop ay hindi nasaktan. Para siyang sumipa ng malambot na unan. Paano ito posible? Dilat na dilat ang mga mata ni Lester dahil sa pagtataka. Napakunot siya ng malalim sa frustration. Ngunit walang oras upang pag-isipan ang mga posibilidad na nasa harap niya. Ang halimaw ay mahimalang pinaikot ang katawan nito habang sinisipsip nito ang napakalaking puwersa na ginawa sa kanya. Pagkatapos ay naipon ito sa isang napakalaking suntok at pinaputukan ito sa utak ni Lester. Si Lester, sa sandaling iyon, ay pinakawalan ang lahat ng true chi sa loob niya. Lumikha ito ng nakakabinging putok na sumabog sa loob ng pinigilan na espasyo. Bang! Bang! Matagumpay na naiwasan ni Lester ang suntok na parang kometa na dumating sa kanya, ngunit ang kanyang pagkilos ay naging sanhi ng pagkakahagis ng kanyang katawan ng ilang metro sa kabilang direksyon. Nagresulta ito sa pagbangga niya sa reinforced steel wall sa proseso. Ang halimaw mismo ay nagduso ng malaking pinsala habang gumulong ito sa sahig, ngunit agad na bumangon at pinandilatan si Lester. Ang pagkakaiba lang ay, pinili ng halimaw na huwag nang walang ingat na umatake sa pagkakataong ito. Napatawa si Brayden. Paano ang sorprese? Hindi ba ito mahusay? Asshole! Ano ba yan? Galit na galit si Lester. Nang sisigot na sana si Brayden, mabilis na tumakbo ang halimaw patungo kay Brayden, sa pag-aakalang siya ay mas magandang opsyon para sa merienda. Likas na nagbabantay si Brayden habang kinukurot niya ang kanyang mga daliri patungo sa direksyon ng halimaw. Lalong nabalisa ang halimaw habang buong lakas itong sumugod sa kanya. Si Brayden ay ganap na nakatayo bago siya tila himalang lumabag sa mga batas ng pisika. Gamit ang isang kamay, hinawakan niya ang ulo ng halimaw. Basag! Bang! Umalangaw-ngaw sa buong silid ang tunog ng mga basag na buto, bago sumunod ang isang nakakabasag na tainga sa likuran nito. Ang bungo ng halimaw ay binasag ni Brayden sa pamamagitan ng hubad na kamay. Hindi maproseso ni Lester ang kanyang nasaksihan. Walang kahirap-hirap na nagawa ng lalaking nakalabcoat ang lahat ng iyon, at naabala lamang sa paglilinis ng mga mantsa sa kanyang mga kamay. 651. Nakipagbuno si Lester sa sitwasyong nasa harapan niya. Ang isang halimaw na nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas para makatakas ay kinatay ng isang mukhang mahina at nakakaawa na Brayden. Sa isang kamay. Hindi pa rin maisip ni Lester matapos itong pag-isipan ng ilang oras. Si Brayden naman ay masigasig na nagpupunas ng dugo sa kanyang kamay at walang epekto. Bumantong hininga siya at inilabas ang kanyang dila bago ito dinilaan ng malinis, walang pakialam sa kawalan ng kalinisan. Nakakunot ang noo ni Lester habang tinutuya, mas mabuting magkaroon ng wastong paliwanag para dito. Sinulyapan siya ni Brayden at sinabing, alam mo ba kung kaninong katawan ang pag-aari ng produktong ito bago ito lumingon sa halimaw na ito? Noon. Umiling si Lester. Sumagot si Brayden, siya ay walang tao. Ang pinaka-nakakatuwa na mga tauhan ng infantry. Hindi man mula sa mga espesyal na puwersa. Ang pinakamahusay na mailarawan ko sa kanya ay medyo matibay. Hindi pwede. Napatulala si Lester habang nakatitig sa walang ulong bangkay. Ang hayop na ito ay dating isang ordinaryong tao lamang.
Tumalikod si Brayden at huminga ng malalim sa amoy ng dugo at dumi, na posibleng sa kanyang sariling kasiyahan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, napayag kang sundan ako sa pasilidad na ito dahil lang gusto mong sirain si Justin. Ngunit gaano karami ang alam mo tungkol sa kanya? Alam mo ba kung bakit ang kanyang cultivation ay higit sa iyo? Natahimik si Lester. Hindi niya alam. Hindi siya nag-abalang alamin. Ang alam lang niya ay ang biglaang muling pagpapakita ni Justin ay humantong sa kapinsalaan ng kanyang dating perpektong buhay. Si Justin ang nag-alis ng lahat sa kanya. Sinabi ni Brayden, noong bata pa si Justin, kinuha siya ng unang henerasyon ng Zero Organization bilang isa sa libo-libo o posibleng 10,000 na pinili para sa mga live na eksperimento. Maaaring pamilyar ka sa kanila dahil naghahari pa rin sila bilang nangungunang assassin organization sa mundo. Sa libo-libong mga bata na sinubok, tanging si Justin ang nakaligtas. Bilang isang direktang resulta nito, ang kanyang paglilinang ay umunlad ng higit pa sa ibang tao. Ang kanyang katawan at kakayahan ay tumataas lamang sa edad at panahon. Ang mga mag-aaral ni Lester ay kuminang sa pag-iisip na si Justin ay isang produkto ng agham. Nagsisimula na itong magkaroon ng kahulugan ngayon. Sa tingin ko si Brayden ay totoong nagsasabi ng totoo. Lumingon si Brayden sa walang ulong bangkay sa likod niya habang nakaturo. Ito ang prototype na ginawa ko kahapon. Ginaya ko ang genetics ni Justin at inilagay ito sa katawan ng sundalo. Pagkatapos ay inilantad ko siya sa Divine Light experiment na dinanas ni Justin ilang taon na ang nakakaraan. Ginawa ko yun para mabigyan siya ng pinakapangunahing genetic modifications. Ang mga resulta ay medyo positibo, kasama ang mga gene ni Justin bilang baseline, kahit na ang pinakakaraniwan sa mga tao sa suporta ng banal na liwanag ay maaaring magkaroon ng napakalaking kapangyarihan. May nakitang abnormalidad si Lester sa kanyang pagsasalita. Kumunat ang noo niya at nagpatuloy sa pagsigaw, sa tingin mo ay tanga ako. Kahit na sa limitadong kaalaman ko sa agham alam kung kailangan mong kunang personal ang katawan ng bastard na iyon para makuha ang genes niya. Hindi mo ba naisip na may problema siya? Kahit na lumagpas ang kakayahan mo sa inaasahan ko, wala ka sa anumang paraan sa parehong liga gaya niya. Napailing si Brayden habang nagbibigay ng nakakatakot na ngiti. Tama ka. Hindi ko makuha ang mga gene ni Justin ng direkta mula sa kanya, ngunit natural na may mga paraan ako sa paligid nito. Huwag mag-alala. Nang mapansin na nagpa siya si Lester na manahimik, nagpatuloy siya, tulad ng nakikita mo, sa radiation ng banal na liwanag kahit na ang ordinaryo ay maaaring maging mabangis at makapangyarihan. Hulaan mo, ano sa palagay mo ang mga pamantayan ng katawan ng hayop kumpara kay Justin? Nag-isip ng malalim si Lester, bago umiling at sinabing, hindi ko alam. Napawi ang ngiti ni Brayden habang nagpatuloy siya sa pagsasalita sa mabagsik na paraan. Maaari kong sabihin sa iyo ang genetics ni Justin pagkatapos ng isang serye ng propesyonal na hypothesis. Sa mga konserbatibong numero, ito ay higit sa 10 beses kaysa sa hayop. Ang mga ekspresyon ni Lester ay umasim sa kanan ng sandaling iyon. Kahit na alam niya noon pa na napakalakas ni Justin, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang agwat. Dagdag pa ni Brayden, sa ibang salita, ibig sabihin, kahit sa buong lakas mo, hindi mo man lang siya mahahawakan. At doon lang siya nakikipag-fist fight. Hindi ko kasama ang kanyang mga cultivations at kakayahan. Naikuyom ni Lester ang kanyang mga kamao, habang nanginginig ang kanyang katawan. Tingnan mo Master Gibson, kung talagang gusto mong sirain si Justin, kailangan mong makipagtulungan ng buo sa aking eksperimento. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka man lang ng pagkakataon laban sa kanya. Kung hindi, hindi mo na siya maaabutan. Ang mga salita ni Brayden ay nag-aapoy sa puso ni Lester. Si Lester ay nagkaroon ng biglaang pagnanais na tanggapin ang kanyang panukala bago niya napansin ang walang ulong bangkay na walang buhay na nakahandusay sa lupa. Kung gagawin mo akong ganoon, ano ang silbi ng pagsira kay Justin? Sok! Hindi. Pinagpag ni Brayden ang kanyang daliri. Tulad ng sinabi ko, ang brat na ito ay orihinal na isang ordinaryong tao lamang.
Kung wala ang mga gene ni Justin bilang baseline, hinding-hindi siya magkakaroon ng kapasidad na tiisin ang nakamamatay na epekto ng banal na pagkakalantad sa liwanag. Ngunit hindi ito sapat tulad ng nakikita mo. Ang resulta lamang nito ay isang mapurol na nilalang. Ngunit iba ka General Gibson, ang mga posibilidad ay pabor sa iyo. Dahil sa loob mo ay dumadaloy ang parehong dugo gaya ng kay Justin, hindi alintana kung gaano kaayaw mong aminin. Natigilan si Lester sa kanyang mga sinabi. Ang huling pahiwatig sa lihim na motibo ni Brayden. Ang pangunahing dahilan kung bakit naging persegido si Brayden sa pagkuha sa kanya bilang test subject sa kanyang eksperimento. Ang pangunahing dahilan ng malademonyong ngiting iyon sa kanyang mukha all this while. Dahil sa dugo niya. Ang parehong dugo na dumadaloy sa katawan ni Justin. Nagtaas ng tono si Brayden. Ang genetics ni Justin ay produkto ng maraming proseso ng pagpapalakas sa buong taon. Napalakas na ito ng maraming beses bago ito nalantad ng banal na liwanag. Sa host body na may pinakamataas na compatibility na maaaring tumugma ng walang kamali-mali sa DNA ni Justin, ang radiation ng divine light ay magbibigay ng purong pagpapalakas ng walang anumang side effect. Gayunpaman, nagpatuloy si Lester sa isang retorika na tanong. Isang bagay, ayon sa inilarawan mo sa ngayon, kahit na matagumpay ang eksperimento, makakamit ko lamang ang isang pangangatawan na katulad ng kay Justin. Ngunit ang bastos na iyon ay hindi lamang may superior na pangangatawan, natamo na niya ang innate full cycle. Kahit noon pa man ay patuloy pa rin siyang lumalakas, kahit na nakukuha ko ang mga kakayahan ng Diyos. Inaasahan mo ba na sasabak ako sa pakikipaglaban sa taong iyon? Isang mahaba at may sensinang buntong hininga si Brayden. General Gibson, ang masasabi ko lang, marami sa mga teoryang pangagham na ito ay maaaring maging lubhang komplikado para maunawaan ng masa. Kaya hayaan mo akong subukang ipaliwanag ito sa iyo sa pinakasimpleng mga salita na masasabi ko. Sabihin mo na. Ninisyan siya ni Lester. Narinig mo na ba ang mga survival machine ni Dawkins? Nako, hindi ko na kailangang magtanong. Napakamot ng ulo si Brayden. Anyways, long story short, ang katawan ng tao ay gumaganap lamang bilang carrier para sa genetic transmission. Ang utak ng lahat ng nilikha ay walang iba kundi ang ating genetics. Gaano man kabaliw ang maaaring makuha ni Justin, ang lahat ng ito ay gawa ng kanyang genetics habang tuloy nitong pinapabuti ang sarili nito. Hanggat nagtagumpay tayo sa pagbabago ng ating genetics na lampasan kahit na kay Justin, dapat nating maabutin siya ng walang labis na pagsisikap. Huwag mong banggitin ang mga bagay na tulad ng larangan ng mga banal na kakayahan para sa akin. Iyan ay mga byproducts lamang ng superior genetics. Ang mga gene ay hindi lamang pag-unlad ng tao, ngunit sa mas mataas na antas sila ang ubod ng pagpapakawala para sa lahat ng kakayahan ng sangkatauhan. Pagkatapos ng mahaba ngunit nakakumbinsi na pananalita ni Brayden, naramdaman ni Lester ang kanyang adrenaline pumping. Lumunok siya bago nagtanong, anong patunay ang mayroon ka? Patunay. Haha. Ako ang buhay na patunay. Ikaw. Nagulat si Lester. Ibig mong sabihin, nagsagawa ka ng genetic modification sa iyong sarili. Obvious. Sa gitna ng lahat ng pananaliksik at pag-eeksperimento, pag-unlad ng armas, paano ako makakahanap ng oras upang linangin? Mayabang na sagot ni Brayden. Ang kailangan ko lang gawin ay baguhin ng bahagya ang aking mga gene, at malalampasan ko ang iyong mga cultivation kahit na nagsanay ka na sa loob ng mahigit 20 taon. Nasa harap mo ang katotohanan. Kung hindi ka pa rin kumbinsido, maaari kitang palabasin palagi, para bumalik ka sa pagiging kaawa-awa na maliit na surot na nakikita sa iyo ni Justin. Pinapalakas mo ang galit ko. Halatang nabalisa si Lester. So ano? Walang paraan para matalo mo ako. Walang pakialam si Brayden. Galit na galit si Lester, ngunit wala na siyang mailabas na galit dahil alam niya, mula sa eksena sa silid, sigurado si Brayden na walang pagkakataon si Lester sa harap niya. Sa nakikita ko, hindi na bagay sa iyo ang titulong Central City King Duo, tusong pahayag ni Lester. Kung ikukumpara sa Duncan Lee na iyon, sa palagay ko ay talagang mas mahusay ka.
Hindi ko kailanman inamin ang pamagat na iyon. Nagkibit balikat si Brayden. Si Lester ay may mukha ng hinala. Nagtataka talaga ako, para tulungan mo ako sa patuloy na away ni Justin, ano ba talaga ang makukuha mo dito? Ito ay tiyak na para sa aking kapakinabangan kaya maaari mong ihinto ito sa labis na pag-iisip. Hindi mo kailanman mauunawaan ang mga dahilan sa likod nito. Walang planong paglilinaw si Brayden. Tumayo ng tuwid si Lester habang sinabi niya, maaaring hindi ko alam kung ano ang gagawin mo, ngunit wala sa mundong ito ang makatatayo sa aking pagkamuhi kay Justin. At Brayden, makinig kang mabuti, maaari akong makipagtulungan sa iyo kahit na alam kung ako ang magiging lab rat mo. Gayunpaman, kung ako ay magiging isang halimaw na tulad ng nasa harapan ko, sumusumpa ako sa aking libingan hanggang sa iyong huling hininga. Cut it with that Lola story. Humagalpak ng tawa si Brayden. Welcome sa aking God Creation Project, mahal kong General Lester. Para kay Justin na nagmamaneho pa rin patungo sa tirahan ng Collins na matatagpuan sa isa sa mga lugar ng militar ng Central City, isang bagay ang lumitaw na hindi niya inaasahang mangyayari. Habang unti-unting huminto ang sasakyan sa harap ng bakod na binalot ng baging, biglang sinampal ni Justin ang sarili sa ulo. Oh God! Karina, hindi ba nakaugalian ko ng magdala ng mga regalo dahil ito ang unang beses na bumisita? Napatulala si Karina, bahagyang nanginginig ang kanyang kaakit-akit na pilikmata habang nakakurap siya kay Justin. I think we should. I mean, ginagawa din ng iba, di ba? Medyo natulala si Justin. Kung si Talia o si Melinda, napagtanto na nila ito minsan. Ngunit para sa isang batang babae na matapang at may malaking puso tulad ni Karina, gaano man siya kababay sa pananamit ngayon, hindi pa rin siya nag-iingat sa maliliit na detalyeng tulad nito. Gayunpaman, pumasok siya ng walang kamay. Napakunot ng noo si Justin habang nanunuya. Whatever, since nagbigay na ng blessing ang tatay mo para sa engagement natin. I'm sure magiging okay. Pagkatapos ay sumagot si Karina na may hinala, anong pagpapala? Ano ang sinabi ng tatay ko sa iyo? Tinuwanan ito ni Justin, sa paniniwalang kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kahilingan ng kanyang ama na si Martin Collins para sa kanya na alagaan siya lalo na, siya ay hindi masisiyahan at magagalit tungkol dito. Habang magkahawak kamay silang pumasok sa looban, isang matikas na figure ang nakatayo sa may pintuan na naghihintay sa kanilang pagdating. Sa isang itim na lacy na damit at puting Amerikana, ang pamilyar na figure ay walang iba kundi si Karen. Ang kanyang malamig at mahigpit na pagkatao ay dumating na may nakakagulat na mainit na ngiti para sa pagbabalik ng kanyang nag-iisang kapatid na babae. Hindi man siya magaling magpahayag ng emosyon, kapansin-pansing nasasabik siya nang dumating sila. Kanina pa tayo naghihintay. Pasok ka na. 652. Ang courtyard ng Collins residence ay mas tahimik kaysa sa inaakala ni Justin. Hindi ito kasing laki ng ibang mansion at wala rin kasing maids na nagkakagulo. Ang isang bahay ng ganitong sukat ay itinuturing na isang hamak na pagtatangka para kay Mark Ing, na isang pinarangalan na tao sa militar. Nang makilala ang kanyang kapatid, labis na natuwa si Karina. Nakipagkamay siya kay Karen habang papasok sa sala at ipinapakita ang kanyang mga nalutas na kaso at interogasyon. Nakinig si Karen sa kanyang mga kwento habang may ngiti sa kanyang mukha. Minsan ay tumugon siya ng may neutral na tono, ngunit mukhang ayos lang ito kay Karina. Sa sala nakaupo ang casual na damit na si Mark Ing, na nagbabasa ng pahayagan ng militar sa isang upuan na gawa sa redwood. Nakarelax siyang tumayo nang makitang pinangungunahan ni Karen ang mag-asawa. Nakangiti niyang sabi, perfect timing. Kakatapos lang namin mag-family dinner. Pare. Na-miss kita ng sobra. Binitawan na ni Karina ang kanyang kapatid na pabor na sumisid sa yakap ng kanyang ama at yakapin ito ng mahigpit. Mukha siyang bata. Walang magawang ekspresyon si Mark Ing, nakatayong matigas na parang troso habang niyayakap siya ng kanyang anak na babae. Ngumiti siya ng mapait kay Justin. Parehong hindi estranghero ang dalawang lalaki, kaya ang pagpupulong na ito ay dahil lamang sa mga formalidad. Nakanganga si Justin sa eksenang nasa harapan niya, malinaw na natulala.
Hindi pa niya nakita ang bahaging ito ni Karina, na labis na ikinagulat niya hanggang sa nakalimutan niyang batiin ang kanyang biyenan. Tila naintindihan ni Karen ang pagtataka sa kanyang mukha. Sinabi niya sa mahinang boses, mukhang hindi ka naniniwala na maaari siyang kumilos na parang bata kung minsan. Ito ang nagpaalis sa kanya sa pagkatulala. Napatingin siya sa babaeng nakatayo sa tabi niya na nakasuot ng plain at green na blouse. Sa totoo lang, mula nang makita niya si Karen ngayon, nagsimula siyang mag-isip kung paano niya pinakasalan si Jason para yumako ng mga responsibilidad sa kanyang mga aksyon. Parang bumigat ang puso niya sa isiping ito. Ikaw, okay ka lang? Tanong niya sa medyo nahihiyang boses matapos mag-alinlangan saglit. Nagulat siya, bigla siyang tumawa. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko kay Karina. Alam kong hindi mo nagustuhan si Jason. Hindi mo kailangang gawin ito. Sigurado akong wala silang magagawa sa akin kung kinuha ko ang buong responsibilidad, sabi niya sa seryosong tono. Umiling siya. Why make a big fuss out of it? Kasal lang. Magiging ligtas ang lahat. Magagawa ko pa ring ipagpatuloy ang aking mga tungkulin sa Yellow Flame Iron Brigade, kaya hindi na mahalaga kung gusto ko siya o hindi. Hindi siya nakaimik, hindi makapaniwalang ganoon na lamang ang pag-iingat niya. Pero ano man ang paliwanag nito, nakonsensya pa rin siya. May balak ka bang sabihin sa akin kung bakit mo ako tinulungan? Tanong niya. She laughed it off, then said, nasabi ko na dati, I'm returning you a favor for saving my life. Tutal, isa ka na sa amin ngayong galit na galit ang kapatid ko sa iyo. Plus, I only have one sister who I haven't had chance to take care of. Helping her lover is the least I could do. Provided with my lifesaver to eat. Nakaramdam siya ng kaunting awa. Hindi siya kumbinsido na ang isang maganda at napakatalino na babae ay magpapakasal sa taong hindi niya gusto. Nag-iisip siya ng mga paraan para hikayatin itong sumuko sa plano nito nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit sa kanila. Abala ka na sa pakikipag-chat pagkatapos mong bumalik. Halika na dali. Oras na para kumain. Ang boses ay pagmamayari ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang na mahinhin ang pananamit. Siya ay may isang pares ng mabait na mga mata at may katulad na mga katangian sa mga kapatid na babae. Walang alinlangan, siya ang kanilang ina, si Sally. Inakay niya ang dalawang kasambahay patungo sa hapagkainan, na parehong may hawak na mga plato ng mga lutong ulam sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kanyang anak para yakapin. Baka pagod ka, maupo na tayo at kumain. Umiling si Karina, sinabi ni Karina, bakit ako mapapagod? Tulad ng alam mo na, ina, ang iyong anak na babae ay sinanay sa mahigpit na labanan. Tama, ito ang lalaking nabanggit ko noon, si Justin. Mabilis niyang ipinakilala si Justin sa kanyang ina, pagkatapos ng maraming pagkagambala. Isang hakbang na lang ang layo ni Justin mula sa pagbati kay Sally Jones nang siya ay hamarang, binato siya ng isang marahas at hindi magandang tingin. Ikaw si Justin. Natigilan siya, tumawa ng awkward. Oo. Ako po iyon. Tita, may hindi pagkakaunawaan po ba sa atin? Hindi pagkakaunawaan. She scoffed. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ikukulong ang aking panganay na anak sa Central City? Bakit kailangan niyang maglibot-libot para humingi ng pabor? Isinakripisyo niya ngayon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang walang kwentang lalaki. Masaya ka na ba? Terena, huwag na nating pag-usapan. Ang ginawa tapos na, nakaraan na lahat. Sinubukan siya ni Marking na aliwin, ngunit mukhang hindi siya naglakas loob na subukan ng husto. Gayunpaman, tumutol si Sally, anong nakaraan? Ang lalaking ito ay lumitaw nang wala sa oras at kinuha ang aking nakababatang anak na babae. At hindi sila maaaring magsama ng opisyal. Ito lamang ang nagpagalit sa akin. Ngunit kailangan din niyang sirain ang buhay ng aking nakatatandang anak na babae. Paano ako matatahimik? Hinawakan ni Justin ang kanyang ilong, iniisip na siya nga ay lumampas sa linya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na aalis si Karina sa bahay para sa espesyal na pagsasanay.
Kung hindi dahil sa kanya, hindi mamimiss ni Sally ang kanyang anak ng labis hanggang sa mapilitan siyang payagan ang kanilang relasyon. Sa orihinal, siya pa rin ang umaasa sa kasal ng kanyang nakatatandang anak na babae. Gayunpaman, nasira din iyon ng parehong lalaki. Paano magiging maayos ang isang ina sa mga nasirang relasyon ng kanyang dalawang anak na babae? Walang maisip na sasabihin si Justin. Dahil sa sobrang kapal ng kanyang balat, nagawa niyang labanan ang nakamamatay na tingin ni Sally. Pumunta siya sa hapagkainan at masayang sinabi, mukhang napakasarap ng mga pagkaing ito. Halina't kumain. Lalamig na sila. Natakot si Karina na masama ang pakiramdam niya, ngunit ang kanyang pagkukunwari ay nagmukhang nakakatawa. Sumunod naman siya at umupo sa upuan niya. Ang apoy ni Sally ay namatay ng kasing bilis, tulad ng apoy na naputol ang supply ng oxygen nito. Nang walang anumang bagay na mag-trigger ng kanyang galit, umupo siya nang nagtatampo. Si Marking ay mukhang nasa bingit ng sakit ng ulo na malapit nang sumabog sa kanyang bungo. Inutusan niya ang isang tao na magdala ng isang napakakonsentrado, bihirang Zen icon na alak at nagpatuloy sa pagbuhos ng ilan sa baso ni Justin. Justin, ikaw at ako ay parehong alam na ito ay mangyayari. Mangyaring huwag pansinin ang hindi kasiya siya mula sa aking asawa. Walang matinong magulang ang gustong makita ang kinabukasan ng kanilang mga anak na masira. Inamin ni Justin, sinamantala ko na sila, syempre dapat akong punahin. Kahit papaano ay alam mo na, sabi ni Sally ng masama. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang ang loob ni Karina sa'yo. Handa siyang ibigay ang buhay niya para sa iyo. Kung hindi dahil sa matigas ang ulo niya, hinding-hindi ako mag-oo sa relasyong ito. Hindi rin ito dapat ipagmalaki. Hinding-hindi ko hahayaang makatakas ka kung sasaktan mo siya. Ang kanyang nakakatakot na titig ay nagdala ng cramp sa kanyang facial muscles. Hindi pa siya tumango ng ganoon kabila sa buhay niya. Sa wakas natapos na ang pagkain, lahat ay salamat sa mga pagtatangka ni Marking na gawin itong mapayapa hanggat maaari. Kahit gaano kagalit si Sally kay Justin, pinili niyang manatiling sibil. Tinapunan niya lang siya ng ilang masasamang tingin. Sinenyasan ni Marking si Justin na sundan siya sa isang silid. Sa kabilang banda, pagkaraan ng ilang taon na hindi nagkikita, ang magkapatid na babae ay nagtungo sa hardin upang makibalita. Pagpasok sa loob, casual na umupo si Justin sa isang upuan at pinag-cross ang kanyang mga paa, iniunat ang kanyang mga paa. Humikab siya at sinabing, bakit napakahiwaga? Baka isipin ni tita na hindi sapat na nakawin ko ang kanyang anak mula sa kanya, kailangan ko na ring nakawin ang kanyang asawa. Ang tanging ginawa ni Marking ay humajejek. Nagpa siyang huwag pansinin si Justin. Umupo siya at sinabing, medyo naging abala ka simula noong dumating ka. Medyo nagulo ka sa loob lang ng ilang araw. Sumagot si Justin, nagtataka, may nagawa ba ako na nagpagulo sa iyo? Panahon na para tapusin ang mga bagay sa Green Dragon Society, diretsyong sabi ni Marking. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata, naniniwalang sinusubaybayan pa rin siya ng Yellow Flame Iron Brigade. Posible bang iniisip ni General Collins na tutulungan ko pa rin ang Green Dragon Society na lumawak? Hindi ito itinanggi ni Marking. Sabi niya, bagamat alam kong hindi mo gagawin, ang anak ni Liu Qingshan ay isa sa marami mong manliligaw. Mahusay ka sa maraming bagay ngunit hindi isa sa mga iyon ang paghawak sa mga babae. Si Liu Qingshan ay isang ambisyosong lalaki gaya ng napansin mo. Sana ay hindi ka na makialam sa mga nangyayari dito. Kailangan mong maunawaan na lahat ay nagbabantay sa iyo, at saka wala akong matulungan. Ayokong malagay sa gulo ang boyfriend ng anak ko. Nagkibit balikat si Justin. Nagpapasalamat ako sa iyong pagiging tapat sa akin. Gayunpaman, may mga bagay na hindi maiiwasan. Kahit na hindi ako nakakasakit ng sinuman, ang gulo ay nakakahanap pa rin ng paraan upang makuha ako. I can only try my best not to drag my loved ones into this. Bumantong hininga, sinabi ni Marking, ang iyong tugon ay hindi nakakapanatag gaya ng gusto ko. Huwag na nating pag-usapan ito. Paano kung pag-usapan ang mga kasalukuyang usapin?
Natatawang sabi ni Justin. Uncle Collins, bakit galit na galit sa akin ang asawa mo? Hindi naman siya magagalit ng ganito katagal, di ba? Marami pa tayong pagkikita-kita sa hinaharap. Ang init ng ulo niya. Palagi niyang pinangarap na mapapangasawa ang kanyang mga anak sa maunlad na pamilya. Hinayaan mong maging mistress si Karina at hindi mo siya bigyan ng say sa desisyong iyon. Paano mo inaasahan na magiging maayos siya rito? Sa totoo lang, mas maganda ang pakikitungo niya sa kaso ni Jason. Kung tutuusin, siya ay itinuturing mula sa iyong lipi ng Lee. Kaya't ang kanyang mga magulang ay kaya pa ring magpakasal, gayunpaman, ang kanyang mga magulang ay maaaring magpakasal. Ano ang gusto mong sabihin? Kumunat ang noo ni Justin. Tumawa si Mark Ing. Simple lang talaga. The reason she's not fond of you is because she thinks of you as a nobody. Dahil sa status ko, I am obligated not to tell her true identity. If you wish to be on better terms with her, the easiest solution would be to receive your rightful place in your clan. That way, mas magugustuhan ka niya kaysa kay Jason. Kahit bilang isang may bahay, ang pagiging manliligaw ng magiging master ng Gibson clan ay tiyak na katanggap-tanggap. Ngunit ikinaway ni Justin ang kanyang kamay, mukhang determinado. Never mind, ang iyong mungkahi ay wala sa aking mga pagsasaalang-alang. Hindi ko ito matatanggap. Iyon lang. Walang magawang umiling si Mark Ing. Nais niyang bumalik si Justin sa kanyang angkan. Sa ganitong paraan, isa siya sa mga pangunahing miyembro na humahawak sa Zenica at mas magtitiwala sa kanya si Hongmeng. Ang kanyang kaligtasan at ang mga nakapaligid sa kanya ay matitiyak din. Gayunpaman, ang kanyang katigasan ng ulo ay lumampas sa inaasahan ni Mark Ing. Napagtanto na siya ay nasa isang patay na dulo sa pag-uusap na iyon, nagpa siya si Mark Ing na magsalita tungkol sa ibang bagay. Ang nakakalaso na insidente sa Tang Clan, may progress pa ba? Itinaas ni Justin ang kanyang ulo. Ikaw ang taong namamahala sa pagkuha ng impormasyon ngunit tinatanong mo ako. May bakas ng pait sa mukha ni Mark Ing. Kahit na mayroon akong network para gawin ito, ang impormasyon tungkol sa 4 na dominanteng angkan ay hindi madaling makuha gaya ng iniisip mo. Kung alam ko kung sino ang Lamason kina Zygmunt Dawson at Teresa, ako na mismo ang nag-asikaso nito. Kung lumabas ang balita tungkol sa panloob na kawalang tatag ng angkan ng Tang, maraming institusyon sa Zenica ang matatamaan ng husto. Kung gayon ay malamang na mayroon ka ng pinaghihinalaang nasa isip, alam ni Justin. Kinatok ni Mark Ing ang ibabaw ng mesa. Walang ebidensya. Mga pagpapalagay lang. Ito ay pareho para sa akin. Naghihintay ako ng mga bagong ebidensya, o dapat kong sabihin, isang tunay na background, sabi ni Justin. Dumating ang boses ng isang kasambahay mula sa labas ng silid ng si Mark Ing ay mukhang gusto niyang tanungin si Justin. General Collins, nandito na si Master Jason. Nabanggit niya na dadalhin niya si Miss Collins para sa photoshoot ng kasal nila. Nasa sala siya ngayon. 653. Ang hardin sa likod bahay ay pinalamutian ng isang bangkos ng mga lilang bulaklak sa gitna ng madilim na berdeng mga puno. Sa gitna ng lahat ay nakaupo ang 2 kapatid na babae na may isang palayok ng nakakapreskong chrysanthemum tea sa ibabaw ng mesa. Ang amoy ng tsaa ay pinupuri ang tahimik na kapaligiran na naruroon. Tahimik silang nakaupo, tila nag-e-enjoy sa tahimik na sandali na magkasama. Si Karina ay may hawak na isang tasa ng tsaa na gawa kawayan, na nag-iisip ng malalim sa sarili niyang mga iniisip. Pagkatapos ay humarap siya sa kapatid. Ate, hindi ka talaga magpapakasal kay Jason, di ba? Habang nakayuko, tumawa ng mahina si Karen. Nangako na ako sa kanya. Paanong hindi ko siya pakakasalan? Ngunit hindi mo siya gusto. Kung gusto mo, pinakasalan mo siya taon na ang nakakaraan, sabi ng boses ni Karina, na kumunat ang kanyang mga kilay. Para sa maraming tao, ang pag-aasawa ay hindi tungkol sa pagkagusto sa isang tao. Kahit na pumili ako ng ibang landas, hindi ito magiging mahalaga kahit kaunti.
Kinagat ni Karina ang kanyang manipis na labi at biglang sinabi, noong nasa Stonegate ako, tinanong ko si Justin ng isang katanungan tungkol sa iyo. Natigilan, itinaas ni Karen ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang kapatid, ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungan. Tinanong ko siya, kung gusto ka niya. Talagang nagulat si Karen ngayon. Tinitigan niya si Karina na para bang isa siyang estranghero. Siya ay ganap na nawala ng mga salita. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Karina. Kaya parang gusto talaga ni sister si Justin. Ayoko. Nagmamadaling tanggi ni Karen at umiling. Karina, huwag kang ngang magsalita ng kalokohan. Na-assign lang ako na subaybayan si Justin noon. At magkaibigan lang kami ngayon. Kung hindi niya iniligtas ang buhay ko, hindi ko sana ginawa iyon para tulungan siya. Hindi katulad mo na kinakabahan sa isang tanong, sabi ni Karina habang nakangiti. Kahit malayo, biological sister pa rin tayo. Kilala kita higit pa sa inaakala mo. Hindi mo ako maloloko. Nakasimangot na sinabi ni Karen, Karina, huwag kang mag-overthink. Naiintindihan ko na pinaghirapan mo talaga para maabot mo kung nasaan ka ngayon. I just wish you happiness in the future. Ang akin ay isang pirasong cake lang, isang madaling trabaho. Kahit na hindi ko talaga nagustuhan si Jason, at least alam ko na hindi niya ako guguluhin. Hindi lang iyon, maraming oras din ang ginugol ni inay para sa kasal na ito. Ayokong magkaroon ng gulo. Pwede bang itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito, please? Si Karen ay desperado na tumingin kay Karina, ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo. Kung hindi ko sasabihin ngayon, magsisisi ako sa huli, taos pusong sabi ni Karina. Tumayo siya at naglakad paarap sa kapatid, hawak-hawak ang kanyang mga kamay at sinabing, Ate, palagi kang ganyan. Lagi mong inuuna ang iba kaysa sa sarili mo. Mula pa noong bata ka, lahat ng ginawa mo ay para sa angkan, kung hindi para sa ama at ina. Kung hindi para sa kapakanan ng promosyon ni Itay, hindi mo tatanggapin ang alok ng tangsek na magsanay sa labanan. Hindi ka aalis ng bahay ng napakaraming taon para lamang tumanggap ng pagsasanay sa tuition. Kailan ka magsisimulang mabuhay para sa iyong sarili? O nais mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong pang-adultong buhay sa paglilingkod sa ibang tao? Tiningnan ni Karen ang kanyang nakababatang kapatid na may nalilitong ekspresyon, na para bang ang taong nasa harapan niya ay talagang isang estranghero. Buong buhay ko para sa iba. Tandang pananong. Sabi niya sa sarili niya. Pagkatapos ng mahabang paghinto, ngumiti siya ng mapait at sinabing, Babae, hindi ka iba. Pamilya ko kayo. Paano si Justin? Gusto mo siya? Sumusuko ka ba niyan dahil lang sa may iba siyang babae sa tabi niya? Dahil lang sa nagkataon na may gusto din ako sa kanya. Alam na alam mo na higit sa isang manliligaw siya. Sa totoo lang, wala akong pakialam na kasama mo si Justin. Tutal, pinagtaksilan ko na si Marian. Ano pa ba ang isang tao? Sabi ni Karina na nakaawang ang labi at puno ng lungkot ang mga mata. Bahagyang namula ang mukha ni Karen. What are you talking about? Wala naman talagang namamagitan sa amin ni Justin. Tinulungan ko siya kasi kung gumawa siya ng malaking bagay, may domino effect. At saka manliligaw mo siya, sana talaga maging masaya ka sa kanya. Ate, nagsisinungaling ka. Si Karina ay tumatalon at balisa. Ang kanyang nag-aapoy na init ng ulo ay nasa bingit ng pagsabog. Ngunit sa sandaling iyon, isang maid ang lumakad patungo sa kanila, naputol ang kanyang mga salita. Mrs., nandito si Master Jason para sa photoshoot ng kasal. Walang pag-asa ang mga mata ni Karen. Bigla siyang tumayo at sinabing, let's go. I don't want to keep our guests waiting. Hindi kontento, nagtanong si Karina, anong photoshoot? Hindi pa man lang nakatakda ang petsa ng kasal. Bakit siya balisa? Karina, kung ayaw mong makita si Jason, pwede kang manatili dito. Pag-uusapan natin yan mamaya, okay? Mahinang sabi ni Karen, tumalikod para umalis sa kanilang pwesto. Kinagat ni Karina ang kanyang mga ngipin at tinapakan ang kanyang mga paa. Sinabi niya, hindi mo ba gustong malaman kung ano ang naging tugon ni Justin?
Huminto si Karen, ngunit wala sa kanyang tabi ang oras, kaya ipinagpatuloy niya ang paglalakad palabas ng hardin. Nang makitang lumalayo na ang likod ng kanyang kapatid, pinaikit ni Karina ang kanyang mga mata ng masakit. Nasa sala ang isang lalaking nakasuot ng Armani suit. Nakaistilong sinukli ang kanyang buhok. Siya ay pacing back and forth impatiently, ang iniisip lang ang tungkol sa kanyang fiancé ay talagang ang babaeng iniibig niya sa loob ng maraming taon. Siya ay tinanggihan sa maraming pagkakataon, lahat ng kanyang mga pagtatangka ay itinapon ng malamig. Ngunit himala, dahil sa isang insidente na dulot ni Justin, nagkataon na sinagot ito ni Karen. Pagkatapos ng napakaraming paikot-ikot, sa wakas ay bumalik na siya sa tabi ni Jason. Siya ay umaasa na pahirapan ang babae na walang awang tumanggi sa kanyang tapat at tapat na mga gawain. Pero alam niya, hindi tanga si Mark Ing. Bago ang kanilang kasal, magpanggap siya bilang isang mabuting, mabait na lalaki na inaasahan sa kanya. Sa ganoong paraan, maaari niyang makuha ang kanilang tiwala. Matapos ang mahabang paghihintay, may nakitang naglalakad palabas sa likod ng bahay. Akala ni Jason ay si Karen, ngunit ang unang tingin niya ay nagsabi sa kanya na ito ay isang hindi handa na kasambahay. Sinundan ni Justin si Mark Ing palabas ng study room, papunta sa sala. Kahit na hindi nagdetalye si Mark Ing, gustong tingnan ni Justin nang walang anumang tiyak na dahilan. Sa pag-aakalang pupunta si Karen para sa isang photoshoot sa kasal kasama ang lalaking ito, nahirapang tanggihan ni Justin na hindi siya masyadong komportable. Uncle Collins, ito ay. Sabi ni Jason, nakatingin kay Justin ng maingat. Bilang pinuno ng Second Dragon Group, alam niyang nakabalik na si Justin sa Central City, ngunit hindi niya inaasahan na dito siya makikilala. Humajejek si Mark Ing at sinabing, nagulat ka ba? Nakauwi na ngayon ang nakababatang anak ko, kaya sumama si Justin. Tumango si Jason, nakangiti kay Justin na medyo alanganin. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay mas pangit kaysa sa humihikbi na mukha. Walang ekspresyon, naisip ni Justin sa kanyang sarili. Patayin ko na lang ba siya? Ito ang magliligtas sa kanya mula sa patuloy na pag-istorbo kay Karen. Maaari rin itong magligtas sa akin mula sa hindi mabilang na mga gabi ng pananakit ng ulo. Gayunpaman, si Jason ay may malawak na social network. Mag-isa lang ang liklan ang mahirap pakitunguhan, lalo na noong kaibigan ni Duncan si Justin. Ang pagpatay sa kanyang pinsan ay hindi katanggap-tanggap. Sa pagkakataong ito, pumasok si Sally sa mga pintuan kasama si Karen sa kanyang takong. Ngumiti siya ng husto at sinabing, Jason, bakit sabik na sabik kang magkaroon ng photoshoot? Hindi pa nakatakda ang petsa ng kasal. Iba talaga ang vibe ng mukha niya. Ito ay kagalakan. Sumagot si Jason sa isang mas nakaka-relax na paraan, gusto kong bigyan si Karen ng isang perpektong kasal. Kaya naisip ko na hindi masakit na magsimula ng mas maaga. Habang nagsasalita, sinilip niya ang tahimik na si Karen. Nakasuot siya ng damit, nagniningning ang pagkababae. Mula sa kanyang katawan. Agad siyang nakaramdam ng init, parang tumaas ang temperatura sa paligid nila. Karen, nakakuha ako ng mga profesional na photographer at stylist. Lahat sila ay nanggaling sa ibang bansa. Nakatrabaho pa nila ang mga royalty ng Sweden dati. Siguradong magagawa ka nilang pinakamagandang nobya sa buong mundo. Magaling ka bang umalis ngayon? Hindi sumagot si Karen. Nakatingin siya sa lugar kung saan nakatayo si Justin, malayo ang kanyang iniisip at parang panaginip. Si Sally ay balisa ngayon. Mabilis niyang sinabi, Karen, masasabi mo man lang oo o hindi. Tingnan mo kung gaano siya kahalaga sa iyo. Pambihira siyang makita sa mundo ngayon, kaya itigil mo na ang paghihintay sa kanya. Gayunpaman, hindi sumagot si Karen. Lumipad siya pasulong, malapit sa kinatatayuan ni Justin. Ano sa tingin mo, dapat ba akong pumunta para sa photoshoot? 654. Napatigil ang lahat ng naroon. Natulala sina Mark Ing at Sally, gayon din si Jason. Ngunit ang huli ay nagalit ng higit sa anupaman. Samantala, pinagmamasdan ni Justin ang ekspresyon sa mga mata ni Karen.
Nakaramdam siya ng kaginhawaan nang marinig niyang sa wakas ay nagsalita ito sa isip niya. Naiwasan ng mga mag-aral ni Karen ang kailanawan at determinasyon, na nagpaalala kay Justin ng pangyayari nang siya ay nagtungo sa kagubatan sa pinakamadilim na oras ng gabi upang iligtas siya mula sa mga kamay ni Lilith. Paano kung sabihin kong huwag kang pumunta? Papayag ka ba? Mga salita ang lumabas sa kanyang bibig. Bahagyang iginalaw ni Karen ang kanyang mga labi habang bumubulong, kung may dahilan ka para dito. Ginagawa ko. Napangiti si Justin. At ang dahilan ay, hindi ko ito gusto. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, habang nagbibigay siya ng mapait na ngiti. Nagsisimula ng maramdaman ni Sally na may medyo mali. Napatingin siya kay Jason na malapit nang sumabog. Hindi na siya makapaghintay na alisin si Justin sa kanyang bahay. Agad niyang hinawakan si Karen sa balikat at tinuya. Ano bang problema mo? It's your wedding. Bakit mo siya hinihiling na magdesisyon? Si Karen ay nagkasala na tinitigan ang kanyang ina habang sumagot ito, pasensya na inay. Pero hindi ako pupunta. Para saan? Si Jason ay sapat na habang siya ay nagngangalit. Sumigaw siya dahil lang sa sinabi ng bastard na ito na hindi niya gusto na pumunta tayo sa sarili nating wedding shoot. Karen, may lehitimong dahilan ka para dito. Galit na galit si Sally. Anong kalokohan ito? You have to go. Nanahimik si Karen, ngunit kinakabahang kumagat sa kanyang mga labi. Dahil nilinaw na niya na ayaw niyang pumunta, hindi na siya dapat pumunta. Pinipigilan siya ni Justin, habang pinuprotektahan siya mula sa pagpuna. Tita, naniniwala ako na ito ang magiging desisyon niya sa huli. Sa palagay ko ay hindi ito ang tamang tawag. Ang taong sangkot dito ay hindi man lang ganoon sa kanya. Sana maintindihan mo. Napuno ng galit si Sally habang nanginginig ang daliri niya habang nakaturo kay Justin. Ikaw. Ano ang gusto mo sa amin? Layunin mo bang sirain ang pamilya natin? Ang gusto ko lang noon ay ang walang pagsisisi. Nawala ang ngiti ni Justin. Hindi ko alintana kung alam ko o hindi ang tungkol sa lahat ng ito, mahigpit kong tinututulan si Karen na pakasalan ang bastard na ito. Ang walang ingat kong pag-uugali ay humantong sa lahat ng pagmamaltrato na kinailangan ni Karen dito sa Central City. Ngunit ako ay isang taong may dignidad at hindi ko nahahayaang dalhin pa niya ang kahihinatnan ng aking mga aksyon. Ang kasal na ito ay mapapawalang bisa sa anumang paraan. Pagkatapos niyang sabihin ang nasa isip niya ay nakaramdam siya ng kalayaan. Sa wakas ay naalis na rin ang bigat sa loob niya. Tumayo si Karen sa likod ni Justin habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang plano niyang hayaan ang tadhana ang magdesisyon sa hinaharap. Aanihin mo ang responsibilidad. Paano? Kung ganyan ka kagaling, bakit pinagdadaanan ng anak natin ang lahat ng ito? Kung hindi dahil kay Karina, matagal na kitang pinalaya sa bahay. Sigaw ni Sally habang namumula ang kanyang mukha. Nagkibit balikat si Justin na parang wala siyang pakialam sa mundo. Walang problema, kung yan ang gusto mo, biyenan ko, gagawin ko. Pero kung aalis ako, dapat umalis din siya. Ibinuga ni Justin ang kanyang mga labi patungo sa direksyon kung saan nakatayo si Jason. Si Jason ang manugang na sinasang-ayunan ko. Bakit siya aalis? Saway ni Sally. Si Mark Ing, na nakatayo pa rin sa gilid, ay nagsimulang mag-alala kung talagang magagalit si Justin pagkatapos ng lahat ng sigawan ng kanyang asawa. Magbubukas sana iyon ng lata ng uod na mas gugustuhin niyang huwag harapin. Agad siyang bumangon para aliwin ang asawa. Nakakunot ang noo niya, tama na. Huwag mong hayaang masaksihan ng mga babae ang panig mo. Kumalas si Sally sa pagkakahawak ng kanyang asawa habang ipinagpatuloy niya ang kanyang maalab na pananalita. Ano? Dahil lang sa pagiging duwag mo kailangan ko rin maging isa. Sinira ng kasuklam-suklam na bastos na ito ang lahat ng pinaghirapan kong mapanatili. Ginagawa ko lang ito para protektahan ang anak natin. Si Jason ay lihim na nasiyahan sa kung paano umunlad ang lahat. Habang si Justin ay patuloy na binomba ni Sally, mabilis niyang naalala kung paano siya miyembro ng Lee Clan.
Gaano man kataas at kalakas si Justin, hinding-hindi niya ipagsapalaran ang isang salungatan sa liklan ng Central City. Bukod dito ay nabibigatan pa rin si Karen sa kaso ng korte. Kung wala ang kanyang pantubos, tiyak na itatapon siya sa bilangguan ngayon. Sa isang masasamang ngiti, tinuya niya, "Oo Tio Collins, ang pagpapakasal ay napagdesisyonan ng magkabilang angkan. Paanong kahit sino ay basta-basta na lang mag-aamyende nito kung kailan nila gusto. Kung si Tio ay tatabi kay Justin, sa palagay ko ang aking angkan ay." Bago pa matapos ni Jason ang kanyang pangungusap, sumugod si Justin sa kanyang likuran at pilit na inilapat ang kanyang braso sa kanyang lalamunan, na sinakal siya sa proseso. Perg. Hindi nakapag-react si Jason bago niya namalayan na nakaklamp ang buong trachea niya. Pulang-pula ang kanyang mukha habang hinihingal siya, hindi na makapagsalita pa. Ang buong eksena ay nagmula sa isang mainit na pag-uusap tungo sa isang todong labanan. Si Sally ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Wala siyang ideya na si Justin ay may ganoong maliksi na reflexes, at malinaw na hindi natatakot na gamitin ang mga ito. Sa ilalim ng tumataas na puwersa ng lakas ni Justin, walang nagawa si Jason. Unti-unti niyang naramdaman ang pag-ikot ng kanyang ulo bago umalangaw-ngaw ang isang matinding pagpatay na aura mula kay Justin, na naging dahilan upang siya ay muntik na mawala ng malay. Si Justin sa kabilang banda, ay kumikilos na parang kinokontrol niya ang isang papay, habang iniikot niya ang katawan ni Jason upang harapin si Sally, bago niya idiin. "Tita, sa tingin ko ay hindi mo naiintindihan ang sitwasyong ito, sinusunod ko ang iyong mga kahilingan hindi dahil natatakot ako sa iyo, kundi dahil sa aking paggalang sa iyo bilang ina ng aking kasintahan. Gayunpaman, kung gusto kong tapusin ang kasal na ito, tatapusin ko ito. Hindi ito pagtatanong ng iyong opinyon, ngunit isang pahayag. Matutupad ang sinasabi ko. Hindi ko kailangan ng consent ng sinuman. Dahil ikaw ang nanay ni Karina, hindi kita sasaktan. Ngunit ang bastos na ito ay walang kinalaman sa akin. Ang pagpatay sa kanya ay mas madali at mas mabilis kaysa sa wakasan ng buhay ni Billy Zeng noon." Nakaramdam ng malamig si Sally nang mapansin niya ang walang takot na mga mata ni Justin. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na determinado itong gawin ang kanyang plano. Nagsalita si Marking sa kanyang pagkabalisa, habang iginiit niya, "Justin, huminahon ka. Walang pakinabang sa pagpatay kay Jason. General Collins, mamatay man siya o hindi ngayon ay sarili niyang desisyon ang gagawin." Isang walang kaluluwang ngiti ang ibinigay ni Justin habang bumulong sa tenga ni Jason. "Hey, tinatanong kita sa huling pagkakataon. Gusto mo pa bang pumunta sa wedding shoot na iyon kasama si Karen at ituloy ang kasal?" Jason sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay malapit nang mabali ang kanyang leeg habang siya ay humihinga ng hangin sa tuwing magagawa niya. Kung tungkol sa kasal, hindi iyon mahalaga kahit kaunti sa mga desperado na sandali tulad nito. Hindi. Ayoko. Naging mapait ang ekspresyon ni Sally. Hindi niya akalain na walang lakas ng loob si Jason. Konting pressure lang at willing siyang i-call off ang buong kasal. Bale alam niyang hindi siya marangal at matuwid na lalaki. Ngunit ang duwag na ito ay malayo sa inaasahan niya para sa isang kadugo ng liklan. Ngunit naunawaan din niya na ang demonyong humawak kay Jason sa leeg ay isang makinang pamatay. Si Jason ay talagang abala sa ideya na makuha si Karen, ngunit ito ay higit na pagnanasa kaysa sa pag-ibig. Kaya sa huli para sa kanya, hindi sulit na ipagsapalaran ang kanyang sariling buhay para doon. Sa wakas ay nasiyahan si Justin habang siya ay tumawa, "Nako, magandang malaman na napaka-cooperative mo. Kung gayon bakit ang lahat ng kaguluhan?" Nang matapos niya ang kanyang sarkastikong sagot ay inihagis niya si Jason sa isang sulok. Si Jason, nang matanggap ang kanyang bagong tuklas na kalayaan, ay agad na tumakbo palabas ng bahay. Tatanungin sana ni Sally si Jason para sa mga paglilinaw ngunit hindi siya gustong huminto sa anumang bagay sa ngayon. Napabuntong hininga si Marking, nagbitiw sa nangyari. Bueno, ang kasal na ito ay isang daan na sementadong may mga problema sa simula. Ngayong si Jason na mismo ang nagpatigil nito, magkunwari tayong hindi ito nangyari.
Anong problema ang sinasabi mo? Hindi pa tapos si Sally sa kanyang rant. Ano ang alam mo tungkol dito? Kung hindi papakasalan ni Jason si Karen, hindi na maaayos ang kanyang kaso sa korte ng militar. Natahimik si Marking habang nakatitig kay Justin. Ikinaway ni Justin ang kanyang mga kamay at sumagot, walang problema. Kung magpapatuloy ang kasong iyon, sisirain ko lang ang hukom at pipilitin ko ang desisyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ko pa rin ito. Ha! Sa tingin mo ang Central City sa kabuuan nito ay ang iyong bakuran. Maghintay hanggang si Jason ay bumalik sa kanyang angkan at maghayganti sa kanyang pinsan na si Duncan. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya sa iyo pagkatapos. Galit na galit si Sally. Justin, huwag mong sisihin ang aming angkan sa kung ano man ang susunod na mangyayari. Kasalanan mo ang lahat sa pakikialam sa aming negosyo. Tumahimik ka. Sapat na si Marking. Simula kailan ka binigyan ng huling salita sa sambahayan na ito? So aasa ako sayo. Duwag. Hindi kumikibo si Sally. Tahimik na nakatayo si Karen habang nakikita niya ang kanyang mga magulang na nakikipagdebate tungkol sa kanyang kalagayan. Hindi na niya napigilan ang panggigipit, tahimik siyang nadula sa likod ng sala. Masama ang loob ni Justin para sa kanya. Sa lahat ng mga taon na ito bilang pinakamatandang anak sa kanyang pamilya, nagkaroon siya ng personalidad ng tiyaga. Ang kanyang ama ay palaging isang konserbatibo, at ang kanyang ina ay walang pakundangan at walang kompromiso. Kailangan niyang balansehin ang mga ito, ang kanyang buhay, at alagaan pa rin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nag-alinlangan si Justin bago iniwan ang mag-asawa na abala sa mainit na pagtatalo at nagpatuloy patungo sa direksyon na pinuntahan ni Karen. Dumiretso ang daanan sa likod ng sala patungo sa impluvium sa gilid na hardin. Sa ilalim ng puno ng Zen Icon parasol ay si Karen na nakatingin sa langit. Ang araw ay pinaliliwanagan ng liwanag sa mga individual na dahon, at sa mukha ni Karen na puno ng kawalan ng katiyakan, nakahawig ng isang jade statue na lumulubog sa araw. Si Justin ay nagkaroon ng hindi maawat na pagkalito habang nakatayo siya ilang hakbang sa likuran niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ayos lang siya. Lumingon si Karen sa kanya, bago ngumiti. Bakit? Ha? Bakit hindi mo ako pinakawalan? Bahagyang iling ni Karen ang kanyang ulo, bago ulitin ang tanong. 655. Namula ang mukha ni Justin habang nauutal, Katulad ng sinabi ko. Gusto ko, ayoko. Bakit hindi mo gusto? Desidido si Karen na makakuha ng sagot mula sa kanya. Iniwasan ni Justin ang kanyang tingin habang kinakabahan niyang pinagdikit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumagot siya, nakaramdam ako ng hindi komportable tungkol dito. Nagsimulang tumawa si Karen, habang lumingon siya sa isang sulok para itago ito ngunit halatang nanginginig ang kanyang mga balikat sa kanyang pinipigilang pagtawa. Medyo naiinis si Justin sa reaksyon niya habang tinutokso, anong nakakatawa? Hindi naman talaga gusto mong pumunta. Palagi kong iniisip na ikaw ay isang tao na walang takot. Matapang at makapal ang mukha. Ngunit lumalabas na talagang nahihiya ka rin. Nagpatuloy si Karen, sa wakas ay kamukha mo na ang bata sa kanyang 20s. Anak. Ngumisi si Justin. Ibinaling ni Karen ang kanyang ulo kay Justin, para lamang sumalubong sa kanyang awkward na ekspresyon. Napahagalpak siya ng tawa. Dapat kasing edad mo si Karina. Hindi ba mas bata ka sa akin yan? Anong masama kung tawagin kang bata? Bahagyang nadismaya si Justin na hindi siya isinilang ilang taon na ang nakalilipas. Kung nasa 30s man lang siya, hindi siya aasa rin na matandang babaeng ito. Tahimik silang dalawa ng matagal, bago kalmadong sumulyap sa kanya si Karen. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng hindi komportable tungkol sa ilang mga bagay sa nakaraan. Ha? Ang ibig kong sabihin ay, kapag napagtanto ko na palagi kang gumugugol ng maraming iba't ibang babae, nagsisimula akong hindi komportable. Namula si Karen pagkatapos niyang sabihin iyon. Tumikim si Justin. Kaya ano ang dapat kong sabihin, na nag-aalala ako? Bigo. Takot. Pero hindi, halatang natutuwa ako at nasasabik.
Nilero ni Karen ang dulo ng kanyang buhok habang nagpatuloy siya. Naaalala mo ba ang gabing iyon, noong nasa Stonegate tayo at nagmamasid ng bituin mula sa isang tulay? Sandaling inalala ni Justin ang kanyang mga alaala bago siya tumango. Oo, noong gabing iyon, pauwi na ako pagkatapos kumain kasama ang pamilya ni Melinda. Nakita kita sa tulay na mag-isa. Naalala ko na naman. May tinutukan ka kasi at nung inabot kita para tawagan ka, nahulog ka agad sa tulay. Buti na lang gumamit ka ng light na skill para i-hover ang sarili mo. Then we spent some time together stargazing, during which you weren't filthy using your coldness. Ang petsang ito. Nahihiyang tinakpe ni Karen ang kanyang bibig habang humahajejek. Salamat sa pag-alala nito ng husto. Nako, sa wakas naiintindihan ko na. Masyado kang nalubog sa stargazing dahil alam mong mapaparusahan ka kapag bumalik ka sa Central City, hindi ba? Sa huli ay ikinonekta ni Justin ang mga tuldok. Kaya lang wala na akong balita sa kanya after that day. Paano ko napalampas ang mga malinaw na detalye? Umiling si Karen. Okay lang yan. Let bygones be bygones. Pakiramdam ko ay may utang ako sa iyo ngayon. Pero tama ka, hayaan mo ang nakaraan. Kung may darating na magulo sa iyo muli, hindi ko naiisipin na gumawa ng isa pang malaking kaguluhan tungkol dito, sabi ni Justin sa seryosong tono. Mahinang bumulong si Karen, sa totoo lang, sa lahat ng ito, madalas akong lumalabas mag-isa sa gabi para mag-stargaze. Natigilan si Justin. Sa palagay ko hindi ka rin nagil-inang sa lahat ng mga oras na iyon. Ang isang katimugang taglamig ay garantisadong aabot sa ibaba ng nagyayelong punto, lalo na sa itaas ng tulay. Sa sapat na kahalumigmigan upang mas mapababa ang temperatura, si Justin ay walang kaalam-alam sa kung ano ang kanyang iniisip. Hinihiling ba niya na mamatay sa hypothermia? Napayuko si Karen habang bumubulong, hindi ko nga alam kung ano ang nangyari sa akin pero simula noong araw na iligtas mo ako mula sa kabundukan, lagi kitang iniisip. Kahit na kaya kitang i-stalk anumang oras na gusto ko, hindi ko pa rin maiwasang isipin ka. Alam kong hindi ito tama pero hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Hanggang sa isang araw nang mamasyal ako sa gabi, tumangala ako sa kalangitan sa gabi at nakita ko ang mga konstelasyon ng mga bituin. Doon nakatagpo ang puso ko ng kapayapaan mula sa lahat ng bagay sa mundo. Hindi ko nilinang nalabanan ang matinding lamig dahil hiniling ko na sa ganoong lugar, baka mamanhid ko lang ang puso ko sa lamig. Parang tumigil ang oras habang pinoproseso ni Justin ang kanyang mga salita. Wala siyang ideya kung ano ang mararamdaman tungkol dito, ngunit ang kanyang puso ay kumirot na parang tinusok ng mga karayom. Ang imahe ng babaeng nasa harapan niya na nakaupo mag-isa sa tabi ng tulay tuwing gabi, sa gitna ng malamig na lamig ng taglamig, na nakalubog sa mabituing kalangitan sa itaas. Alam ni Justin na ang mga emosyon ay ang pinaka hindi mahuhulaan na katangian ng isang tao. Hindi talaga sila maiiwasan kahit gaano pa kahirap supilin o itago ng isang tao. Maaaring balang araw ay hindi mo ito pinansin, ngunit ang sakit ay mananatili sa paligid. Naalala ni Justin ang pagkakataon nang sabihin sa kanya na si Karen ay ikakasal kay Jason. Matingkad na naalala niya ang pagkasuklam at pagkasuklam na naramdaman niya. Sa wakas ay naunawaan niya na ang babaeng ito na orihinal na ipinadala upang obserbahan ang kanyang bawat kilos, ay higit na mahalaga sa kanyang sarili. Nakita ni Karen na tumahimik si Justin. Kaya naramdaman niya ang pangangailangan na magpatuloy. Sa sobrang pagkamuhi niya sa sarili, ngumiti siya, sa tuwing nakikita kitang may kasamang ibang babae, paulit-ulit kong binabalaan ang sarili ko, na ikaw ang pinakakasuklam-suklam na lalaking nakilala ko. Particularly that one time when you actually left my sister so dejected and discouraged that she participated in the selections among Dragon Group recruit. That time, I hate you to my guts. Hindi ko maintindihan kung bakit masyado kang maluwag sa ibang mga babae tulad ni Natalia at Rose pero hindi kay Karina. Siya lang ang kapatid ko at alam mo iyon. Well, thankfully walang nangyari sa kanya. Noong nagkasama kayong dalawa, I was genuinely happy for you both. I could see how excited she got every time your name are mentioned.
But at the same time, I also felt a little out of place. Actually ipapaliwanag na sana ni Justin ang pangyayari kay Karina nang siya ay maputol. Maghintay. Putol ni Karina. Hayaan mo akong tapusin. Tahimik na tumango si Justin. Alam kong hindi ka nahuhulog sa bawat isang magandang babae na nakilala mo. Lahat ng mga babaeng nasa tabi mo ay ang mga taong nakasama mo ng mga pambihirang pagkakataon. Ngunit nakakainis pa rin akong isipin iyon. Kahit noon, outsider lang ako. So I had always keep it in my heart at walang sinasabi kahit kanino. Ngunit ang pangyayaring ito ay nag-alala ng may sakit ang aking mga magulang. Nagpunta pa nga ang aking ina sa angkan ng Lee para makiusap kay Jason York na pakasalan ako. Nang mga sandaling iyon naisip ko, kung gusto niya akong pakasalan siya ay gayon paman. Bagamat si Jason ay hindi kalahating disente, wala siyang magagawa sa akin. Pagkatapos ng kasal, maaari pa rin kaming mamuhay ng aming sariling mga buhay. Huminga ng malalim si Karen habang nagsimulang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang tumawa ng bahagya. Ngunit ngayon napagtanto ko na ang mga bagay ay hindi gumagana sa ganoong paraan. Ngayong araw nang makita kong magkasama kayong dalawa, pakiramdam ko ay nadurog ang puso ko. Tunay akong nakaramdam ng saya para kay Karina, ngunit hindi ko mapigil ang masaktan ang puso ko. Alam mo, Justin, tinuon ni Karen si Justin habang kumikinang ang kanyang mga mag-aaral, kami lang ang nasa pamilya namin, 2 anak na babae. Naging dahilan iyon sa marami sa aking mga tiyuhin na magplano ng kanilang mga landas upang kunin ang posisyon ng aking ama sa angkan. Alam ko iyon mula pa noong bata ako. Ang aking ama ay nakaramdam ng matinding pressure bilang isang resulta na nagsilbing isang halma sa kung ano ang aking ama ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit sinubukan kong maging pinakamahusay sa abot ng aking makakaya, anuman ang aktibidad. Kahit na lumaki na ako, agad akong sumang-ayon sa pagkakataong magsanay sa tangsek na matatagpuan sa loob ng Shushan. Alam ko talaga na hindi ako makakauwi ng madalas, ngunit ni minsan ay hindi ko pinagsisihan ang desisyong iyon. Dahil alam ko na kapag pinaghirapan ko ang puso ko noon, at doon lang magkakaroon ng lugar ang pamilya ko sa mundong ito. Magagawa ng kapatid ko na ituloy ang gusto niya at mamuhay na parang normal na babae. Ang umibig, magpakasal. Nakagat ni Karen ang kanyang mga labi habang nagpatuloy, naniniwala ako noon pa man na ganoon din ang magiging buhay ko. Ngunit noon pa man, noong binanggit ni Karina, na buong buhay ko ay nabubuhay ako para sa iba, tinanong ko ang aking sarili kung bakit ko ginagawa iyon. Hindi ba ako mabubuhay para sa aking sarili kahit minsan? Si Justin ay nakadikit sa lupa. Hindi pa niya nakita si Karen na ganito ka-vulnerable. Pinatuyo ni Karen ang kanyang mga luha habang sinusubukan niyang ngumiti. Kaya nga minsan naging rebelde ako. I wanted to live my life the way I wanted for once. What do you think? Magtatapos ba ito ng maayos? Walang sinabi si Justin habang humahakbang siya patungo kay Karen at niyakap siya sa pagitan ng kanyang mga braso. Magtatapos lang ito ng maayos. Hindi ko hahayaang magkaroon ng pangalawang opsyon, bulong ni Justin sa kanyang tainga. Nanginginig si Karen bago niya ibinaba ang kanyang bantay nang nasanay na siya sa mainit na yakap ni Justin. Naramdaman ang hininga nito sa kanyang tainga, namuo ang kanyang mga luha sa shirt ni Justin. Klang! Isang malakas na tipak ng palayok ang bumasag sa kapayapaan ng sandaling iyon. Agad na lumingon sina Justin at Karen patungo sa ingay. Sila ay parehong ganap na engrossed sa isa't isa na hindi nila alam ng isang tiyak na presensya sa paligid. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang 3 individual. Nagpapanik si Karina habang nalilito siya sa kanyang napasok. Huli na para umalis siya ngunit ang presensya niya ay parang masakit na hinlalaki. At ang ingay ng isang clunk ay mula sa nakapaso na halaman na aksidente niyang nasipa noong sinusubukan niyang umatras mula sa eksena. Karina, namutla si Karen nang agad siyang kumawala sa yakap ni Justin. Pilit na ngumiti si Karina habang sinulyapan ang kanyang kapatid at ibinalik ang atensyon kay Justin. Pagkatapos ay sinabi niya, well, okay lang. Alam ko na matagal na ninyong mahal ang isa't isa.
Para kay Justin, pinangarap lang niyang magkasintahan silang dalawa. Kung gaano ito nakakaakit. Ngunit ngayong malapit na talaga itong mangyari, talagang nagsisimula na siyang makaramdam ng tunay na emosyon para sa kanila at hindi lamang ang kasiyahang makukuha niya. Kahit na magkapatid sila, naging masalimuot pa rin ang bagay na dapat niyang harapin. I'm sorry. Naubos ni Justin ang kanyang bokabularyo. Hindi alintana kung gaano karaming mga gawain ang kanyang kinasasangkutan, sa tuwing siya ay nakalantad, siya ay naiiwan na may ganap na kahihiyan. Nagsimulang mabulunan si Karina habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mag-aaral. Pinaghalong saya at lungkot. Napangiti siya habang umiiling at sumagot, hindi okay lang, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Dahil hindi na kailangang humingi ng tawad pagdating sa pag-ibig. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.